Maraming nagtatanong sa mga nakapost online, lalong-lalo na sa mga pages ng hair rebonding, kung maganda daw ang pang Brazilian na ites. Kahit sa post ng online seller ay ang daming nagtatanong kung maganda ang product na ito at marami rin ang nagtatag sa akin at nagme-mention na gawan ko nga raw ito ng review. Dahil hype na hype nga ang mga akla, mga sis, kaya bumili ako ng product na ito para itry nga. Again mga sis, binili ko ang product na ito, hindi po ito sponsored ha, kaya kung ano man ang makikita nyo or result dito sa gagawin kong review or video na ito, at kayo na po ang humusga. So ang product na ito ay Keratin Queen Brazilian Blowout na coffee variant na merong set na 1, 2, and 3, which is a clarifying shampoo, din yung Brazilian treatment, and of course yung kanyang hair mask treatment. At nagkakahalaga po ito ng 3,500 na bili ko sa online or sa Shopee. At ang claim ng product na ito ay meron daw itong 100% straightening Brazilian keratin. Aba, hindi na tayo kailangan mag-rebond dahil 100% straight ang claim nito. O diba, sa claim pa lang na 100% straight, talagang ma-hype ka sa product na ito. Then, yung product na ito is good for damage or bleach hair na hindi na kayang i-rebond. This is a sulfate-free and formaldehyde-free, then made in UK. Alright mga sis, wala nang patumpik-tumpik pa. I-try na natin ang product na ito. Alright mga sis, so ito yung model na ating gagawa ng ating video or review dito sa product na Keratin Queen Brazilian Keratin. So yung buhok ng ating client dito is naka-balayage or simply naka-bleach po ito yung buhok ng ating client. Super dry na itong buhok ng ating client dahil bukod sa naka-bleach, lagi pa itong nagsiset ng buhok niya or nag-a-iron ng kanyang hair. At hindi naman kulot yung buhok ng ating model, medyo may pagkabuhaghag lang siya, so perfect ito para makita natin kung meron bang changes yung kanyang hair after natin gamitan ng Keratin Queen Brazilian Keratin. So first step na gagawin natin, shampoohin natin yung ating model hair gamit itong number 1 nila or yung clarifying shampoo. After ma-shampoo natin yung ating model hair, ay i-blow dry natin ito ng up to 80% dry. So bago tayo mag-proceed sa application ng ating Brazilian Keratin treatment, make sure na yung buhok ng ating client ay papatuyuin natin ng up to 60 to 80% dry. So yung next natin gagawin ay i-prepare na natin yung ating treatment, which is yung number 2 niya, yung ating Brazilian Keratin treatment, and make sure na alugin nyo muna or i-shake nyo muna na mabuti yung product before kayo maglagay sa ating mixing bowl. So yan yung ating pinaka-product mga sis or yung laman ng ating Brazilian Keratin, yung number 2. Medyo malapot yung kanyang consistency, at the same time amoy na amoy natin yung scent ng coffee na variant. And after nga natin mapatuyo yung buhok ng ating model hair ng 80%, let's proceed now sa application ng ating Brazilian Keratin. And disclaimer lang mga sis sa ating mga viewer, hindi ko po ito nire-recommend ha sa ating mga manonood na hindi naman hairstylist or yung mga nagdi-DIY. Utang na loob, wag po kayo magdi-DIY ng mga ganitong eksena. Ang video na ito ay intended po para sa ating mga professional hairstylist and salon owners. At kung kayo ay gustong magpa-treatment, pumunta po kayo sa mga pinagkakatiwalaan yung salon. Huwag po kayo magdi-DIY. Masisira ang inyong mga buhok. Okay, balik tayo dito sa ating application mga sis. So yung application nito ay hindi sinasagad sa pinakaanit. So mag-iwan kayo ng 1/2 inch or 1 inch away from the scalp. Then make sure na well saturated yung application natin para lahat ng parts ng hair natin is malalagyan. So upon application naman mga sis, madali lang siyang i-apply, malambot siya at madulas siyang i-apply. Then after natin mag-apply ng ating Brazilian Keratin treatment, ibababad ito for about 1 hour. Then after natin siyang mababad ng 1 oras, meron lang ko i-clarify mga sisa. Nakalagay kasi doon sa instruction niya na after natin siyang ibabad, dapat babanlawan siya. Pero according sa seller, para mas effective daw yung product, so hindi siya babanlawan, bali direct siya sa pagbo-blow dry. So ganun daw ang
dapat gawin para mas effective yung pinaka-product. So, let's try na lang mga sis. Kasi mostly sa mga Brazilian, hindi talaga siya binabanlawan. Bali, pinapatuyo na lang siya directly. So, yun naman ang atin itatry ngayon mga sis. Kasi, kung natatandaan nyo, kung nanonood kayo sa aking mga video, meron akong in-upload before na ang brand din niya is Keratin Queen, pero hair botox po yun na binabanlawan. So, itong Brazilian daw ay hindi binabanlawan, sabi ng seller. So, let's try. At ito na nga mga sis, isa sa mga claim ng product na ito na Keratin Queen na Brazilian. This is a formaldehyde free. Pero habang pinapatuyo namin yung buhok ng aming client ay nag-iiyakan kami. Charis. Medyo may sting siya mga sis na medyo maanghang sa mata at sa lalamunan. So alam nyo naman mga sis na pag nagba-Brazilian tayo na medyo mahapdi sa mata or maanghang sa lalamunan. So isa lang ibig sabihin yan. Meron siyang formaldehyde content. Pero dito sabi this is a formaldehyde free. Pero yun nga, meron siyang sting sa mata at maanghang sa lalamunan. So, kayo na lang ang humusga doon once na na-try nyo rin yung product na ito. Siyempre, kaya siguro namin na raramdaman yung sting sa mata or hapdi sa lalamunan dahil nga nasa kulob kami na area, nasa salon kami, pero kung open area, siguro hindi nyo mararamdaman yung ganong effect. So, bali, papatuyuin natin ito ng 100% dry dahil ang next na gagawin dito is ironing. So, at this point, after nga natin siyang mapatuyo mga sis, ay nag-start na tayo ditong mamalansya ng kanyang buhok or sa buhok ng ating client. Then, yung pag-iron naman dito is parang sectioning ng pagre-reband. Paper thin lang yung sectioning para mas bongga yung effect. At isa lang din sa mga napansin ko, nung blow dry nga namin yung buhok ng aming model, medyo matigas talaga siya, as in sobrang tigas. Kaya sabi ko nga dapat binabalawan talaga to kasi nga ang hirap niyang patuyuin, ang tagal patuyuin. Then habang pinaplansya din namin, sobrang tigas nung buhok ng aming model. Ang hirap niyang plansyahin, sobrang tigas. That's true. Pero syempre, given na talaga yan mga sis dahil meron talaga mga product or Brazilian na kapag blow-dry natin at pinansya, talagang matigas siya. Pero once na nabanlawan natin, doon lumalabas yung pinaka-effect niya na malambot. Pero syempre, bigyan pa rin natin ng konsiderasyon ang product na ito dahil we're still on processing. At yun nga, talagang matigas siya dahil meron siyang mga white cast na natatanggal. Yun siguro yung pinaka-product niya. Pero in fairness habang pinaplansya namin yung buhok ng aming model ay lumalabas yung kintab effect nung hair. Bale, yung ginamit na heat temperature namin dyan is 180 degrees Celsius lang mga sis dahil nga ang buhok ng ating client or model is damaged na. So, tatapusin lang namin itong pag-hair iron. Then, let's proceed sa next step na gagawin. Alright mga sis, so tapos na tayo dito mag-hair iron. At kung mapapansin nyo, talagang mabigat yung buhok ng ating client dyan. At habang fini-feel nga natin yung buhok ng ating kliyente, alam mo yung sa Bisayan na masapnot yung buhok, ganyan na ganyan talaga yung effect after natin siyang ma-iron. Straight siya syempre dahil na-iron yung buhok ng ating model, pero yung effect talaga na masapnot or matigas ay nandun pa rin. So ang next na gagawin dito dahil nakalagay dun sa claim na same day, same wash. So, after natin mag-ironing, mga sis, ipapahinga lang yung buhok ng ating model for about 10 minutes to 20 minutes. Then, afterwards, ay babanlawan natin dahil i-apply natin yung kanyang hair mask keratin treatment. At dito nga mga sis, nabanlawan na natin yung buhok ng ating model. So wala tayong nilagay dyan na kahit ano dahil ang ilalagay natin ay itong hair mask keratin treatment or yung number 3 nga nitong Keratin Queen Brazilian treatment. So ayan yung kanyang itsura mga sis. Mabango yung hair mask niya. So i-apply natin ito sa buhok ng ating model. Then ibababad ito for about 10 to 15 minutes. After that, ay i-rinse out natin. So, malambot naman itong hair mask keratin treatment na ina-apply natin sa buhok ng ating model mga sis. So, aside from that, mabango siya. Then, ililive natin ito for 10 minutes to 15 minutes. After nyan ay babanlawan natin.
So ito na nga mga sis, the moment of truth. After nga natin maibabad yung ating hair mask keratin treatment sa buhok ng ating model, syempre pinabadlawan natin at wala na tayong nilagay doon bukod nga sa kanyang hair mask. So ngayon, i-blow dry na natin ito mga sis. So take note, ang gagamitin natin dito na blow dry or yung pinaka-temperature ng ating blow dry is medium heat lang. So hindi tayo gagamit ng sobrang init para masabing walang daya. So ayan, papatuyuin lang natin ito mga sis. Ay hand dry lang natin para makita natin yung pinaka-effect kung talagang merong 100% straight effect at kung mawawala ba yung mga damage or dryness sa buhok ng ating model. At the same time, yun nga yung 100% straight effect kung meron pa. At kung kanina, habang pinaplansya natin yung buhok ng ating model is mas tigas yung buhok niya or masapnot. So, nung nabanlawan na nga siya at nalagyan ng hair mask, lumambot na yung kanyang hair. At dahil matagal nga yung ating pag-blow dry dyan mga sis, so syempre, fast forward na lang natin yung video. Pero tingnan nyo na lang, walang cut po ito ha. At malamig lang or medium lang yung ginamit natin dyan na blow dry. Then, tingnan natin yung kanyang result. Kung mapapa-amaze ba tayo sa effect nitong Brazilian keratin ng Keratin Queen. Tingnan niya natin kung totoo ba yung kanyang 100% straight effect. Kung talagang hindi na natin kailangan mag-reband at itong Keratin Queen ang magsasalba sa mga buhok na hindi na kayang i-reband. Charis. So ayan mga sis, balik tayo sa normal mode ng ating video. So dahil malapit na nga matuyo yung ating binublow dry dito, so makikita nyo dyan kung ano yung result. So ayoko na lang pong mag-talk. Kung ano po yung nakita nyo dyan, yan po yung result niya. Charis lang. Pero in fairness sa mga sis, talagang na-amaze din ako sa result niya. I don't know lang sa mga buhok talaga na kulot or kinky kung kaya niyang unatin, pero sa mga wavy, sa mga buhok na damage, bleach, kaya niyang i-restore. Pero pagdating naman sa straight effect niya, hindi ko lang din sure kung hanggang kailan siya magtatagal. Pero dahil kapatid ko naman tong ating model, so i-update ko kayo after a week kung ano magiging hitsura ng kanyang hair, kung meron pa rin siyang straight or kung pang matagalan po ba or kung pang isang araw lang yung kanyang straight effect. Pero dito sa naging resulta, maganda, straight, makintab, malambot, at yung may mga split ends or dry lang sa ends na kailangang gupitan, pero in total performance niya maganda siya at talagang napabilib ako at masasabi kong recommended din itong product para sa inyong mga sis, sa mga kapwa ko hairstylist. Again, this is not sponsored video, so trinay ko lang, and almost naman talaga na mga pin-feature ko na mga product is not sponsored or hindi bayad, dahil kusa po ako bumibili ng mga product na gusto kong ipakita sa inyo. At alam nyo naman, pag hindi ko gusto yung product ay hindi ko fini-feature dito sa aking page or sa aking YouTube channel, or hindi ko nire-release. That's true. So, ayan na yung pinaka-result niya mga sis. Kayo na rin nung humusga. I-comment nyo dyan sa ating comment section. At kung magtatanong kayo kung saan ko ito nabili, hanapin nyo na lang sa Shopee. Andun po yan. So, and that's it for today's video mga sis. Naway na gustuhan nyo yung ating product review ngayon at sa mga nag-request nito. And please share to your Facebook wall, and sa mga bago nating manonood, please follow our page Chading for more hair transformation. And that's it for today's video. Thank you for watching, and this is Chading saying have a great hair day always mga sis. Until our next video. Bye!